Kumusta at maligayang pagdating sa Revealing Revelation? Ngayon, tatalakayin natin ang isang usapin na karaniwang iniisip ng marami kung hindi man ng lahat habang nauunawaan nila ang revelasyon kung para kanino ang mga ebanghelyo at na ang katapusan ng panahon ay hindi 7 taon kundi isang yugto na tinatawag na 14 na taon. Ang malaking tanong ay, paano nga ba natin hindi nalaman ito noon? At kung gusto mo talagang mas palalimin pa ang pagtuturo natin ngayong araw, maaari kang pumunta sa aming main channel, ang Ministry Revealed, pumunta sa intro series at panoorin ang video na pinamagatang It's All Because of Matthew. Pero hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang ilang halimbawa. Bakit naniniwala ang simbahan na ang tribulasyon ay 7 taon lamang, okay? Saan nakukuha ng mga pastor ang ideya ng 7 taong tribulasyon? Saan ba ito nanggagaling? Una, nanggagaling ito sa Ebanghelyo ni Daniel. Alam nyo, mula sa Ebanghelyo ni Daniel, sa buong kwento ng Daniel Siyam, 24 hanggang 27, tungkol sa 70 beses na 7, di ba? Ang buong 490 taon hanggang sa pagdating ni Kristo sa unang pagkakataon, pagkatapos ay naniniwala sila na tinupad niya ang 69 na linggo, di ba? Ang 62, sabi nito, at mayroong 7 na nauna. Kaya napakagulo nito kapag naintindihan mo kung saan nila ito ibinabase. Dahil mayroong 7, tapos mayroong 62. Gayunpaman, pinagsama-sama nila ang lahat at sinasabi nilang tinupad ni Jesus ang 69 na linggo ng mga taon o 483 taon at sa talata 27 may natitira na lang na 1 pito o 1 linggo na katumbas ng 7. Well, itinuro na namin sa inyo ang tungkol sa revelasyon ng Daniel Siyam na may kaugnayan sa 14 na taon ng katapusan ng mga araw. Kaya una sa lahat gusto kong maintindihan ninyo na dito nila ito kinukuha. Naipakita ko na sa inyo na may mga bahagi sa kasulatan na nagpapakita na ang katapusan ng mga araw ay sa katunayan ay 14 na taon. Ito lang ang tanging basehan nila para sa 7 taong tribulasyon. Yun lang. Wala na silang ibang basehan at hindi man lang nito sinasabing 7 taon. Ang nakasulat ay 1 linggo na ginawa nilang 7 para ibase sa panahon kung kailan dumating si Kristo sa unang pagkakataon. Nakakamangha ito. Kapag naintindihan mo ang revelasyon ng 14 na taon, magsisimula itong magbukas sa iyo. Tatalakayin ko ang ilan sa mga puntong iyon, pero ito ang pinanghahawakan nila. Alam nyo, nakuha nila ito dahil sa mga salitang na pinag-uusapan dito. 70 linggo, parang 70 linggo ng mga taon, di ba? Ang 7 beses 7, 490, di ba? Ang 7 beses 49, lahat ng mga bagay na iyon. Mesyas ay papatayin, babaha, at pagkawasak ay hanggang dulo ng digmaan. At naniniwala sila na ang huling linggong ito o 1 linggo na parang kapistahan ng mga linggo ay kumakatawan sa 7 taon. Ipinakita na namin sa inyo na ito ay talagang kumakatawan sa huling 14 na taon at ang nauna rito ay 13 taon na inihayag sa loob nito. Pero paano naman ang 7,000 taon? Alam nyo, itinuturo rin nila sa atin na magiging 6,000 taon ito at pagkatapos ang huling paghahari ng 1 milenyo ay magiging 1,000 taon. Nakikita nyo? Kapag ang mga pastor at teologo ay nagsasalita tungkol sa kabuuang saklaw na 7,000 taon para sa kasaysayan ng tao, madalas nilang tawagin itong Millennial Day Theory o Sabbath Millennium. Kaya ito ay 6,000 taon ang 6 na araw ng paglikha pagkatapos ang 7,000 taon bilang 7 araw ng pahinga. Kaya pinagsasama nila ang mga ito at kung saan nila nakuha ang ideya na ipapakita ko sa inyo at naipakita na namin sa inyo ay lubos ding binaluktot. Sinusubukan nilang kunin ito mula sa 2 Pedro 3:8, okay? Dahil ang 1 araw ay parang 1,000 kuwit at ang 1,000 ay parang 1 araw. Akala nila ay pareho lang ito na inuulit lang ng pabaliktad. Napatunayan na namin sa inyo na hindi, okay? Kapag naintindihan mo ito, marirealize mo na hindi ito 7,000 taon sa kabuuan, 14,000 taon sa kabuuan, at nakapagturo na rin kami tungkol diyan para sa inyo. Okay? Ito ay para matulungan kayong maintindihan saan nila nakuha ang ideya. Bakit itinuro sa atin henerasyon pagkatapos ng henerasyon na 7 taon lang ng kapighatian, 7,000 taon, kasama ang millennial reign para sa buong kasaysayan ng tao. Okay? Ito ay dahil binaluktot ito. Sila ay hindi sinasadyang binaluktot. Sila, hindi nila sinasadyang nakaligtaan ang kalahati ng kwento.
Nakikita nyo, kapag pumunta kayo sa Genesis Kabanata 1, nandoon ang mga araw ng paglikha. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. At pumunta kayo sa Genesis Kabanata 2 at nandoon ang ikapitong araw ng paglikha. Sumunod sina Adan at Eva, kung saan nauna si Adan at nilikha si Eva kalaunan. Ito ang kwento ng paglikha sa tao ayon sa kanyang wangis noong ika-6 na araw. Nakikita nyo? Iniisip nila na ang mga araw na iyon ay literal na araw lang at ang bawat isa ay katumbas ng 1,000 taon. Pero nakaligtaan nila ang natitirang bahagi ng kwento. Sa 2 Pedro 3:8, ito ang susi para makita na hindi lang ito per biyan na taon ng kapighatian, kundi sa kabuuang larawan ng paglikha, ito ay per 1,000 taon at mayroon pa ring bahaging tinatawag na nasa itaas. Pero tingnan nyo ito. Sa 2 Pedro 3:8, ngunit mga minamahal, huwag ninyong kalimutan ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay parang 1,000 taon, kuwit, at ang 1,000 taon ay parang isang araw. Alam nyo, itinuro ng lahat na ito ay dahil lang sa inuulit ito ng Panginoon ng pabaligtad. Well, hindi talaga iyon ang nangyayari. Sinasabi niya sa atin na ang isang araw sa Panginoon ay parang 1,000. And I know wala digiro yung parulikha, yan ba't sa roting pailika ay parang 1,000 prasto Panginoong Diyos? Pero kung naroon tayo at pinagmamasdan ang mga araw ng paglikha na iyon, ang bawat isa sa mga ito ay magiging parang 1,000 taon dahil ang 1,000 taon ay parang isang araw para sa Diyos. Well, tingnan nyo ang sinasabi nito sa susunod. Quit at! Ang hindi naiintindihan ng mga tao at magtuturo ako tungkol dito para sa inyo, ang quit at ay talagang nakakagulat. At mayroong quit sa salitang at. Big sabihin nito, isa itong hiwalay na pangyayari bilang karagdagan. Kung walang quit sa salitang at, ibig sabihin ay iisang bagay lang ito na nangyayari ng sabay. Pero kung may quit, isa itong hiwalay na bagay na nangyayari bilang karagdagan na ang ibig sabihin ay isang araw na parang 1,000 taon para sa Panginoong Diyos, dagdagan pa ng 1,000 taon na parang isang araw. Kaya anto ang nangyari sa paglikha? Naroon ang mga araw ng paglikha at ang bawat isa sa mga iyon ay magiging katulad ng 1,000 taon para sa atin. Kaya ang bawat isa sa mga araw ng paglikha na iyon ay isang araw para sa Panginoong Diyos. Dahil iyon ang mga ito para sa Kanya. Pero kung naroon tayo, ang lahat ng iyon ay magiging katulad ng 1,000 taon bawat isa. At pagkatapos ano? Ang kuwit at ay nangangahulugang bilang karagdagan sa ibig sabihin mula noong nilikha si Adan, nabubuhay na tayo ngayon sa loob ng libu-libong taon at ang bawat isa sa mga 1,000 taon na ito na ating kinabubuhayan sa laman ay nananatiling isang araw pa rin para sa Panginoong Diyos. Nakikita nyo? Pareho lang yan. Ibig sabihin, ang 7 araw ay katulad ng 7,000 at ang 7,000 ay 7 araw din para sa Panginoon. 7 at 7. Kaya bakit pati ito ay binaluktot nila? Ito ay dahil sa kung saan sila natututo mga kapatid. Nakikita nyo, dito nyo makikita ang magandang halimbawa na ito sa Daniel 24. Sinasabi nito, 70 sanlinggo ang itinakda sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod. Napansin nyo bang walang quit dito? Ang dahilan kung bakit walang quit na itinuro na natin dati ay dahil kapag magsisimula na ang 14 na taon, ang Jerusalem ay sasalakayin at wawasakin at ang mga tao ay wawasakin at tatakas at dadalhing bihag. Ano ang ibig sabihin nito? Mangyayari ito ng sabay sa parehong oras. Nakikita nyo, ito ay dalawang bagay na pinagsama sa parehong oras, kaya walang quit. Hayaan nyo akong ipakita sa inyo kung ano ang nangyayari kaugnay ng isang quit. Sa pahayag 12:14, ang paglipad sa pakpak ng agila ay tumutukoy sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ibig sabihin nito ay +2 plus kalahati. Ito ay 3 at kalahating taon. Alam nyo ba ang sinasabi nito sa Daniel chapter 12:7 tungkol sa panahong iyon? Gaano katagal ang Satanas, ang halimaw at ang bulaang propeta? Alam nating ang Satanas at ang halimaw ay mananatili lamang sa huling kalahati ng 3 kalahating taon. Sa Daniel 9:7 nakasulat, ito ay magiging sa loob ng isang panahon, mga panahon at kalahati, walang at. Pero itinuturo pa rin ng mga pastor nyo na ito ang 3 kalahating taon sa pahayag 12:14. Hindi. Ito mo ay parehong yugto ng panahon, pero 2 at kalahating taon lang ito.
Ito ay panahon, mga panahon. Kaya isa, kuwit, dalawa, dagdagan ng kalahati. 2.5 taon lang ito. And in ang pagkakaiba, ang salitang at, nakikita nyo ba kung paano ito gumagana? Kung walang kuwit, ang salitang at lang. Kung may kuwit at wala lang salitang at, napakahalaga nito sa propesya. Nakikita nyo? Pero ano ang mahalagang punto? Lahat sila ay natututo mula sa Ebanghelyo ni Mateo. Nakikita nyo, dahil ang lahat ay tinuturuan ng fundamental mula sa Ebanghelyo ni Mateo, hindi nila naunawaan na ang Marcos ay isang hiwalay na grupo ng mga tao at ang Lucas ay isa pang grupo ng mga tao. Nakikita nyo, ang Lucas, alam natin, ay ang nasa itaas na nagsisimula sa pre-trib. Ang Marcos, ang 7 taon ng mga tatak at kumakatawan sa malaking karamihan sa kalagitnaan ng tribulasyon. At pagkatapos, ang kay Mateo ay ang 7 taon ng mga trumpeta. Kaya kapag iniisip nila na 7 taon lang ito, syempre, iniisip nila na 7 taon lang ito at 7,000 taon. Dahil ang lahat ng natututuhan nila bilang pundasyon, kahit hindi nila namamalayan, ay dahil natututuhan nila ito mula sa Ebanghelyo ni Mateo at sinusubukan nilang kumuha ng kaunti mula sa Marcos at kaunti mula sa Lucas sa mga synoptic na Ebanghelyo para subukang buuin ang larawan ng mga pangyayari nang hindi namamalayan na ang mga pagkakaiba sa Marcos at Lucas ay tungkol talaga sa propesiya. Kaya maiisip mo, kung ang pundasyon mo sa mga ebanghelyo sa loob ng maraming henerasyon ay nagmumula sa ebanghelyo ni Mateo, di hulaan mo kung ano ang nakikita mo. Ang nakikita mo lang ay 7 taon ng kapighatian. Ang nakikita mo lang ay 7,000 taon mula sa paglikha hanggang sa panahon ng laman. Pero kapag naunawaan mo na nagsisimula ito sa Lucas, ang diskurso ni Lucas ang tanging isa. Sa Lucas 21, talata 36, ito lang ang tanging nagsasalita tungkol sa mga taong kukunin bago pa man magsimula ang lahat. Ito ay Lucas 21:36. Yan ang pre-trib at kinakatawan nito ang bahaging tinatawag na sa itaas. Ang kay Marcos ay ang 6 na taon ng mga tatak at pagkatapos sa ika-7 taon ay ang mid-trib na pagdagit sa napakaraming tao na makikita mo sa dulo ng ika-6 na tatak bago ang ika-7 tatak. Yan ay mangyayari sa ika-7 taon ng mga tatak. Nakikita mo ba kung paano ito gumagana? At pagkatapos, ano ang nakikita mo? Pagkatapos ay pupunta ka sa Mateo. Ngayon, mayroon ka ng 7 taon ng mga trumpeta at hindi sila nagaganap bilang 6 na taon at pagkatapos ay isa. Nakikita mo, mangyayari ito sa loob ng 7 taon bago ang milenyong paghahari. Ang 7 taon ng mga trumpeta ay ang ikalawang yugto ng kapighatian. Kaya pagmasdan mo ang mga ito. Ano ang itinuro namin dito? Sa 2 Corinto 3:1, sinabing may nakilalang tao kay Kristo, propertisan na taon na ang nakalilipas. Ang mga nasa kay Kristo na puno ng Espiritu bago ang partisan na taon ay itataas sa ikatlong langit, gaya ng nakasulat sa 2 Corinto 2:5. At pagkatapos ay magkakaroon ng itinaas na pupunta sa paraiso. Ito ang dakilang karamihan sa gitna ng kapighatian. At pagkatapos ay magkakaroon ka ng talata 14. Narito, sa ikatlong pagkakataon ay handa na akong pumunta sa inyo. Ito ang pagbabalik ng Panginoon na ang mga paa ay tumapak sa bundok ng mga olibo. Napakagrabe nito. Paano naman ang mga awit 90 at 10? 70 hanggang 80 taon, okay? Ang mga araw ng ating mga taon ay 70 hanggang 80. Gayunpaman, ang kanilang pagpapagal, kalungkutan at paghihirap. Ibig sabihin nito ay 10 taon ng kapighatian. Pagkatapos, sa loob ng 6 na buwan, lilipad na tayo. Ito ang pahayag 12 at 14, ang huling 3.5 taon. Katumbas ito ng 14 na taon. Paano naman ito? Sa Deuteronomio Kabanata 16, may 3 kapistahan ng Panginoon na hindi ka pinapayagang pumunta ng walang dalang handog. Ito ay ang Paskua na 7 araw, 6 at pagkatapos ay isa. Kapistahan ng mga sanlinggo na isang araw na kaganapan at 7 para sa mga tabernakulo. 7 at pagkatapos ay ang ika-8 araw bagong simula. Nakikita mo ano ang unang nagaganap? Ang kapistahan ng mga sanlinggo ay kumakatawan sa pre-trib. Pagkatapos mo ay mayroon kang 6 na araw bilang 6 na taon ng mga tatak. At pagkatapos ang ika-7 ay ang solemne na pagtitipon. Pagkatapos ay mayroon kang 7 araw ng mga tabernakulo bilang 7 taon ng mga trumpeta. At pagkatapos ang huling dakilang ika-8 araw ng mga tabernakulo ay ang hubileo at ang huling hubileo sa pagtatapos ng 14 na taon.
Mga kapatid, ang dahilan kung bakit sinabi sa atin na ito ay 7 taon at 7,000 taon ay dahil ang pundasyon ng lahat ay naipakita na nasa Ebanghelyo ni Mateo. Kung Mateo lang ang alam mo at hindi mo batid ang tinutukoy ni na Marcos at Lucas, 7 lang ang makikita mo. Pero ang totoo, may bahaging tinatawag na nasa itaas ng 50 araw na sinundan ng 14 na taon na naroon na sa paglikha. Pagpalain kayo nito. Paalam!